afternoon. Good noon. We are on our 32 session of upgraded discipleship training. I would like to welcome back all those who are willing to really be discipled. And thank you for your response. Taglish po tayo. Nakikita ko kasi ang upgraded discipleship training ay para lamang sa nagpa-disciple. Kung hindi po ninyo tutukan at hindi kayo you are not serious with the upgraded discipleship training, wala naman po kayong makuhang result. Yun nga sa Panginoon, you really need to be a student of the Bible. Ang student ay hindi nag-absent, siyempre hindi nag-apalya, di ba? Kayo, teacher, kayo alam nyo yan. Pag pa-absent, you cannot consider them. Ganun din ang Diyos. Hindi siya namimilit. Kung ikaw ang kusa mag-submit, magpa-upgrade, ikaw ang kusa. So what is the benefit of upgraded discipleship training? That you can maintain, sustain your faith na hindi kayo mahuhulog. In these last days, kailangan meron tayong matutunan. Sapagkat kung wala kayong if you don't have substance of your faith, you cannot sustain your running the race of faith. Faith is a substance of the things that you hope for. So, rainbow. We redeem the rainbow. Rainbow is coming from God. Physically, you can see the rainbow, and that rainbow physical appearance as a symbol for the one who created the rainbow. So what do we mean when we say we redeem the rainbow? Ni-redeem natin ang mga nawawala sa tamang definition ng mga terminologies na ginagamit ngayon sa ating last days. So, today our message, our topic for our upgraded discipleship training is all about, are we at the end times? Kailangan po natin malaman, we have to know what is happening in the surroundings. We have to know God, who is the source of what is happening in His creation. And we have to know what is inside of us, sa born-again believer. Tatlo po ang confirmation yan. Look around, syempre look up muna. Kasi siya yung source. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and God is the Word. So, when you look up, the God who is the source and the sustainer will give you knowledge about His creation. Apart from Him naman, we will never understand why we are here at ano ang nangyayari, bakit ka nahirapan sa bilang teacher, bakit nahirapan ka sa buhay mo? Because you did not consult to the source. You've got to consult the source. Because He has the purpose why He created you and me. And we need to be reminded, when we look up, we remind ourselves that God, who is the source and the sustainer, is the one who gave you permission to have this kind of life in this planet Earth. And we come from Him. If you believe that you come from Him, you should behave. Yes. You should react or respond the way God meant it to be. Kaya nagtataka tayo, hindi tayo pareho ang ating mga behavior at ugali because of wrong beliefs. We have to align lang saan ka ba galing. If you come from, sabi ko nga sa mga kabataan kahapon, young as they are, they have to know where did they come from. Saan sila galing? We have to re-educate them dahil ang mundo ay nagsasabi na they came from evolution, which is not true. Now, we need to present the knowledge correctly from the very source. And the foundation is very, very powerful. Kapag mali po ang pundasyon ng isang bahay, kahit anong maganda nito ay mawawasak din. So, ganun din ang relasyon. Kahit anong ganda na beso-beso, hi, hello, last tip, pag wala siyang foundation talagang bababaliwala, parang usok na nawawala. Marami tayong mga kaibigan na acquaintances lang. Kaya nga sa last days, kailangan matuto tayo, balik tayo sa source, balik tayo sa sustainer, para we can align ourselves and so we can enjoy the life temporary na binigay ng Diyos sa atin. Amen. So speaking the words is so powerful. Kaya sabi ko, hello Romel, thank you for your
cooperation because alam ko may ginagawa ang Diyos sa iyo. I am ever willing to mentor you, just like Paul to Saul, Paul to Timothy, which is our message for today, the topic for today. So kung totoong serious kayo sa inyong pagka-disciple, you have to show it to the Lord and to yourself. Ako ay, binigay ng Diyos sa inyo for you to have a correct relationship with God. Not a religion, but a relationship. Because ang lahat dito na kanyang creation, especially human beings, should know Him. Should bow down. Amen. And declare that He is Lord. Otherwise, you are not, hindi po tayo kasali sa plano niya. So as simple as this, that the young children know that they come from God, not from monkey. Yes. So when you come from God, you behave like God. Your attitude is like God. Everything in you is like God because you know, you believe that your source is God. Amen. Come on, give him a clap. So are we in the end times? So first thing that we have to know, three things that we have to know. Take note. Ito yung mga importanteng malaman ng mga disciple. Hindi kayo disciple kundi kayo ng disciple, right? Yes. Hindi nyo masabing kayo ay parents kundi kayo nagpaka-parents. Yes. So it's not just the title, but it is the function that makes you of who you are. So kung ikaw ay lalaki, ang function mo ay male, na ikaw ang binigyan ng pagka-president sa iyong family. Ikaw kaya family name mo ang dinadala. So, syempre, anong function ng male? Alam nyo na, nasa Bible. Function ng female. Hanggat hindi natin ginagawa yan, we are rebelling against the Creator. So, you have looked up, you get the knowledge from exact, complete knowledge of the Creator to His creation, right? That's why you need to look up every day. Then, look around. You observe what is going on. In these surroundings now, in these last days, we consider these last days according to the Bible. So first thing that you must know is the difference between end times and last days. Na nami-misinterpret ng mga Kristiyano, that's why they don't have the right result. Ang isang bagay, kapag hindi mo naunawaan, hindi mo na-define ng exactly, hindi mo magagawa kung ano ang dapat at hindi dapat. Right? Katulad ng babae. Nagagawa ba ng babae ang role ng lalaki? Never. You can never do that. Yeah. Ang lalaki talaga. Yes. No, again, gender is not your choice. Yes. Gender is not it is not your declaration. It is a discovery. Gender is a discovery. When you discover you are male and female, that's it. According to the right information. Kaya nga, look around. What is happening now? Obviously, LGBT is rising. The dirty-minded people are rising. We have to speak boldly nowadays so that their eyes will be open. Why are you in LGBT? You don't know what you're doing. Why are you decided to marry the same sex? You don't know of who you are. Not only identity crisis, you are nothing. I mean, you're not existing in the reality. The reality is not the very source of creation. Kung matino naman ang isip natin, papakasal ka ba sa kapwa mo babae? Ang problema, hindi matino eh. Kaya ito po ang sinatawag nating mental illness. Napoproblema tayo, di pa English pa tayo ng mga mental ill. Ito mga bakla, tumboy talagang ano na sila, mentally ill. They are sick. They need physician. Yes. They don't need psychologist. They need the healer. Yes. They are sick already. Yes. The healer is Jesus. Amen. At marami po tayong mga sick people na doctors. Walang sinasanto ang ano. Ngayon, when you look around, kagagaling na natin ng COVID-19.
Sabi nila, kalaban na hindi nakikita, natutumba na lang. The evidence na meron kang kalaban na virus is natutumba na lang. And they are dying. They're dead right now. Namatay yung iba. Yung iba na recover pa. But how could you combat against the enemy na hindi nakikita? Obviously, it's spiritual. That's why, pag sinabi mo ay spiritual lang, so paano ma-solve ang spiritual problem mo sa pamilya mo? Kasi marami kang pera sa loob ng family mo, pero hindi mo ma-solve yung adultery, fornication, ang lahat ng mga lustful thing na ginagawa ng buong pamilya sa loob ng isang bahay na parang Jerusalem na putukan ng putukan. It's the reason why we pray for Israel, because Israel is the picture of God's plan. We pray for the peace of Jerusalem because Jerusalem before was the bloody street. All the streets in Jerusalem are all bloody. What do you mean by that? Ang gulo-gulo, chaos. It starts from Jerusalem. Then saturate ang buong Israel. Buong nasyon natin ay under curse because nag-umpisa ito sa pamamahay. Nag-umpisa sa male and female. Now, what are you doing, LGBT? You are starting a family that is not original. You are establishing a what? Synthetic family that will produce what? Rebellion. Rebellion against the law of God. We're dying. I asked the children, do you know what is sin? Oh, they know is sin as lie. So it starts from lie. You're living in a lie. You're living in a fantasy of lie. Kunwari ako ang asawa mo, ako ang lalaki, ikaw babae. Lahat pagkukunwari. So how do you expect that you will be happy sa pagkukunwari? Well, maybe for a certain time. Or you have magic. Then later on, you come to realization, oh, meron ka palang ari. At meron din akong ibang ari. That's the fact. That's the truth, I mean. And the knowledge of the truth shall set you free. Amen. So the church must stand. How could we stand if we do not know? That's why our tendency is to join. To join what is going on around. Naaanod tayo. Because believe tayo sa sarili natin. Kaya nga sabi ko kay Romel, Mel, I'm praying for you. Naging baklak ka. But I want you to get out from that realm. Hindi ko kayang pilitin ka o baguhin ka. But by your surrender to the one who can change you. It's a challenge. Minsan ka lang mabuhay. Anong makukuha mo if you join the LGBT? Hindi kasi sikat dyan. Kasi naghahabulan ng kasikatan dyan. Pero kung sumama ka kay Jesus, who is superstar already, and you can be a superstar too. Yes. So ano ba ang problema ng mga tao? Attention. Kaya nag-away mag-asawa kasi kulang ng attention. Mga bata, kulang na attention, nagsisilusan. That's why we always go back to the original na ang talagang problema ng tao ay ang who can supply all what is lacking. Are you blessed today? Amen. So, three things that you must know. Number one, in the Bible, can you read 2 Timothy? It talks about the mentoring of Paul to Timothy. Timothy is the mentee and Paul is the mentor. Dito sa buhay natin ngayon, marami na po mga elect na na-fall away. Ngayon nga, nakikita natin ang church natin, nandyan pero alam mong malagana para lang mag-attend. Na-feel mo naman eh. Diba? Ikaw hate mo yung taong plastic, pero ikaw hindi mo kilala na plastic ka rin. Ang plastic ay nasusunog, kaya nga hindi makatagal sa presensya ng Lord.
Hindi mo kaya magstay sa presensya ng Lord kasi sa presence ng Lord may apoy, may holy fire. Yes. At kapag hindi mo tinraining ang sarili mo sa holy fire, madali kang matupok. Yes. That's the reason why God wants you to be born again. The process of being born again, you must be born again. So what is born again is for you to accept, to eat the Word of God, Jesus. So when you are just like a grasshopper, metamorphosis, di ba, ang uod, kumakain ng damo. Na makita kayo uod na kalahati, green kalahati. Ano? Pinaprocess siya hanggang maubos niya ang kanyang buong katawan na magiging green. Dahil kinain niya lahat yung green, naging green yung ano bang color ng uod, brown or whatsoever, naging green siya. That's metamorphosis. And finally, kapag na-saturate yan, magkakaroon siya ng power for transformation. Yes. Nakarelate ba kayo? Yes. Can you imagine yourself, kulang lang kayo ng damo. Ibang damo naman yung anitit natin. Damo is the Word of God. Yeah, Pagkain amen. ng uod, ang salita ng Diyos. Galing tayo sa uod na pamumuhay. Yes. We're so dirty. Yes. We play sex. Iba yung pananaw natin sa sex. Ang pananaw natin ng sex is animalistic. And we found out ourselves is in the level of animal. You belong to the animal class. But when you go to the source, it tells you, I did not create you to be an animal. I created you to be like me. Amen. To be like God. That's why humans are different from animals. You see, this world is introducing karapatang pangtao. Let us discover, let us research, ano ba yung karapatang pangtao? Karapatan mong maggawin ang gusto mo? Yan ba ay tao? Ang tao, ayon sa Creator, ay kawangis at kamukha ng Diyos. In other words, wala tayong animal kind of behavior. The characteristic of a human being is different from animals. Yes. Yes. Tandaan ninyo, walang utak ang animal. Yes. Yes. Kaya nagagawa nila lahat yung iba naman nag-graduate oh. Sabihin mo sa katabi, summa cum laude ka pa man din. Then how come? Hindi mo ginagamit ang utak mo kung paano mo gamitin ang inyong mga organs. Ang ginagawa ninyo pagkatapos ng mga honor sa school, Department of Education, your morality is so, hindi lang law, nawala na. Yes. Eh pag nawala ang morality natin, no moral at all, yan nagagawa natin. Yung marami ngayon, statistics sa farm, they are doing sex with the animals. Yes. Yes. We're not born yesterday. Yes. Kaya nga kailangan mag-research. So ngayon sa city, meron na. Dapat sa farm lang yan. Kasi ang uso ngayon, love, not war. Diba? It starts from 60s. The regeneration of the mentality of the generations ay nakita natin. From 60s, yung love, not war, ano pa yon, do what you can do, what pleases you, you can do. Ngayon, dito na tayo sa 20th century. Ano na nung nakikita natin? You do not clean up your closet. You come out from your closet. Lahat lahat na sa loob ng closet ng katumbuyan ng 14 years. Lumabas na tayo kasi marami na nagpapakasal. Yay! This is the 21st century. So, kung totoong born again tayo ay nakikipaglaban, we stand on the Bible. We stand in the purity of the Word of God. In the purity of the Word of God.
Bakit sila sumisigaw? Tayo, wala na tayong sigaw. Natakot na tayo. Di pa rainbow pa sila. Hindi naman yan para sa kanila. Ang rainbow po is promised by God that He will never punish you after those blood thing with water. Rainbow is a new beginning. Rainbow is transformation. Yes. Rainbow is hope. Yes. Kaya iba't ibang colors yan, may mga meaning yan. Kaya yung ginagamit, lagyan ng dumi. Na-flush out na nga yung dumi. Ni medyo na-resurrect na mga LGBT ang ang punishment na sila ay nakalutang sa kasalanan. Tell me. Kaya ako atat ako makipag-usap sa mga mental ill people. Hindi ka naman makapagsalita kung hindi ka healthy, ah. Diba? Sabihin mo sa katabi, pag wala kang kabaklaan, wala kang homosexuality sa mind mo, you are healthy. Yes. Alakpak. I love gays. I don't love their doings. Tao sila. Karapatan yung mabuhay ng matino. If you think na may karapatan kayo, you can just do whatever you wanna do, well, may bayad sa dulo. Kailangan natin ipa-allow naman. Hindi yung hipos, lang kayo, sa inyong mga department, sa inyong mga schools, tamimi kayo, sila maboka. Wow. Sabi ng Lord, asan ang power na binigay ko sa iyo? Mamaya ikaw ang matumbad dyan. Ang power mo ang puputok. Hindi mo inilabas. You have the power to trample snakes. How come you become snake? Hallelujah, palakpak. So number 1 po, dito basahin natin 2 Timothy chapter 3, 1:17. Okay, 2 Timothy if you have your Bibles, I want you to go to King James or maybe in New International Version as far as we could That's the reason why di naman natin ma-relate na perfect talaga ang Bible. But one thing we know is that the Holy Spirit is perfect. Amen. So if we have the Holy Spirit, we have imperfections. When we follow Him, we become perfect too. Amen. All right? Let's go to the Word. 2 Timothy 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok, at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila naggagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito ay alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sariling pagnanasa. Lahat na ay gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman ay hindi sila nakakaunawa. Ang tulad nila Hanes at Hambres na sumalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Okay, si Hanes at Hambres ay rebelde sa kanilang pastor. Moses is a pastor. Yes. Wala silang iniisip na kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina Hanes at Hambres. Ngunit sinunod mo ang aking itinuturo sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtatyaga, pag-ibig at katapatan. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioke, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit ang lahat ng iyon ay iniligtas ako ng Panginoon. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais na mamuhay ng matuwid
bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas rin ng mga pag-uusig. Samantalang, ang masasama ay lalo namang magpapakasama, at ang manlilinglang ay patuloy na manlilinglang, at sila rin ay malilinlang. Ngunit ikaw, magpatuloy ka sa mga pag-aaral na natutunan mo at matibay mong pinaniniwalaan, sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Alright. Sige. Mula 17 po. Mula sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng kasulatan ay kinaisahan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at para sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. That's why I love 2 Timothy 3, 1 to 17, dahil kumpleto ito. Nagbibigay ito ng information about the last days, kung bakit na-fall away ang mga Kristiyano, na hindi pa nga dumating yung Antichrist, na-fall away na sila. So napakababaw naman ang kanilang pananampalataya. So, nagpapasalamat talaga ako sa 2 Timothy chapter 3, especially doon sa gamit ng salita ng Diyos, na merong rebuke, merong correction, merong pagsasanay. Hindi naman yung iba naman, rebuke na lang. Alam mo, si Satanas ayaw niya ng rebuke kasi pinapaalis siya. Yes. Diba? Ang rebuke ay para kay Satan. Yes. We have the demonic activities in our lives. Kaya ka nire-rebuke because nakikitaan ka ng rebellion. Yes. So alam natin si Apollyon ang rebelde. Eh ngayon, nandiyan sa utak mo natural. Nakakitaan ka ng rebellion. Rebelling against your pastor, against any authority. Ay yun ang magiging sanhi ng iyong kawasakan. No? So kaya nga I love 2 Timothy 3:16. Dahil dito ko nakita ang gamit talaga ng salita ng Diyos. Many people, they own Bibles but they don't know how to use it. Parang ganon, may binigay kang gadget sa'yo, hindi mo naman alam kung paano mo gamitin. So hindi mo siya ma-enjoy. So that's why I bring my Bible. Kasi ang Bible po, ito yung ating, dito tayo nagtatrust. Yes. Marami tayong, when you look around, ang dami nating nakikitang wala sa Bible. Yeah. Kaya ito ang guide natin to look up. Yes. When we look up, this is the original. Yes. And when you look around, you confirm it to the Bible Yes. and receive it inside of you. So that pag ni-receive mo, sa puso mo ang confirm na salita ng Diyos, maglalabas sa iyo, lalabas sa iyo sa buhay mo, and you become what the Bible says. Amen. Can you imagine, naglalakad ka sa mundong ito, puno ng kasalanan, puro zombie na yung mga tao dito, yung mga, kala nyo, fornication, adultery, kalinya din yan ng mga marites. Kasi, di ba, may power, ang tongue. Ang tongue ngayon, nakaka-poison ng mga tao, nakaka-influence. Kaya nga sa Amerika, merong author ng bisexual. Let's talk about sex. Ang sex is beautiful when it comes from here. How come you are doing the opposite of this? So it means to say that the definition or the knowledge about sex that you have depends on the knowledge about the author. Sex is created by God. It must be sacred. Kaya nga pag nakahubad ang tao, supposedly asawa niya lang nakakakita, hindi yung kapitbahay. Hindi kaya kabarkada. Bakit gusto ni Satan na interesado siya sa sex? Sa inyong inner self. Kasi private yan, di ba? Gusto niyang sirain yung private. Kasi pag nasira niyang private, he can manipulate. That's why he introduced what? Homosexuality. So in this end times, obviously naman, nasa Bible. Ano pa ang
mga nalalaman mo na totoong end times na to. Sabi talagang nadami ang pera ng mga tao. Di ba naman, masaya, blessing, blessing. You see, kailangan po natin magbalik dito sa original. Sa last days, ibubuhos ng Lord ang lahat. Kaya nga may nasa technology na tayo. May nakita ba kayo nagugutom na tao ngayon dito sa atin? Wala. Kasi so much money. And to think, kahit na wala ka kay Jesus, talagang generous din naman si Satanas. Kaya nga kailangan natin ma-born again para we know what is real and not real. Okay. We know what fantasy is and not fantasy. So, ang number 1 doon nabasa natin, sabi niya, talking about the mentor and the mentee. Sa last days na to, sabihin mo nga sa katabi, may mentor ka ba? May mentor ka pa. Kailangan natin ng GPS along the way sa ating biyahe. Kailangan natin ng direction, protection. And also, yung i-confirm mo kung nasa tama ka pa from time to time. Kasi may mga GPS. Kung may GPS na original, may GPS sa kabila. Na pinapa-astray ka, hindi ka nakarating sa dapat mong patutunguhan. Nakita niyo yung nagbibiyahe? Hindi tama yung ano? So can you imagine? You trust to somebody. Kaya sabi ni Paul, kilala mo ako. You have to know your mentor. Hindi yung kayo, yun nga, mga false teachers, ang dami na yun, false mentors. Ang dami mga false teachers naglilipana. Look at their lives. Tingnan mo ang bunga ng kanilang mga buhay, sabi ni Paul kay Timothy. You know me, Timothy. Huwag kayo magpa-mentor sa taong hindi nyo naman kilala. Yes. At hindi nyo nakikita ang buhay nila. Okay? So, pinaalalahanan niya si Timothy sa mga huling araw, very dreadful. Hindi na, chaos na ang lahat. Hindi natin alam pa eh. Katulad din ng COVID. Nagulat na lang tayo, nilibing na yung kaibigan natin. Hindi natin nakitang nagkasakit. Because ang kalaban natin ay hindi nakikita. We're still on pandemic, ladies and gentlemen. Ang ganda-ganda ng anak mo, pinag-aral mo, nung malaman mo na lang, geologs. Nalaman mo na lang, naghanap ng babae. Di ba yan pandemic? Epidemic pa yan. Talagang hindi pa alcohol pa tayo, di pa ganun pa tayo. O yun nga, sabi ko, nung paglabas pagkatapos ng pandemic, maraming nabuntis, maraming nangyari. Diba? So, ganun din ito. Nagmumultiply na. Hindi mo alam yung kaharap mo, tumboy. Eh, kuminsan nagsasalita ka against homosexuality. Aragoy, dami pala ng tamaan. Dahil hindi mo nga alam. Dahil hindi nga nakikita yung kalaban. Yes. Amen ba? So, palakpakan natin ang Lord. Mental illness ngayon ang number 1 epidemic. Yes. I wonder why. Hindi ako magtataka kung ilang palapag na mga hospitals natin dito. Nakakandaloka-loka na rin yung mga doktor. Paano sila dadami ang pera nila? Kaya bahala na. Ay, wala kang sakit, lagyan kita na sakit. Eh, 3 palapag na, 3, 4, 5, 7 level na yung ano. Pero ang church walang level. Wala na nga, ipaubos na nga ang mga tao sa church eh. May religion ka nga, hindi ka naman nagsisimba. What for? Eh, ito na ang resulta. Satan is also good. Gagamit siya ng good, hindi siya tanga. Eh, pag narinig ninyo yung mga interview sa mga bakla, tumboy, with all the drama, I found you. You're my forever. Hindi na ba level ng animalistic yun na igagather lahat? Yung asawa, nandyan sa bahay, may anak kayo, tapos nung nalaman mo na hindi ka straight, naganap ka rin ng hindi straight. I-add mo sa bahay mo, you're building a family of not straight.
Kaya, hate ko rin yung mga kulot na buhok. Magpa-plancha kayo. Gusto ko tayong pakulot. Make it straight. That is physical. We're talking about spiritual. Ang hindi nyo alam ang sinasabi ko, kayo po natin. Dalawa po ang buhay natin, physical and spiritual. It doesn't mean naman na curly hair ka, curly din yung puso mo. We're talking about puso. Alright? So how could you stand? Puso na ngayon yung asawa, hindi makatira sa bahay ng asawa. Kabit yung nakatira doon, ang tapang. O, hindi ba yan animal kingdom? Look at your neighbor. Masakit ano? Masakit as Na-describe lang po. Description, talagang masakit dahil kung pag tayo ay sa origin, kaya mayroon rebuke dito. Alam mo, ang the one who hate rebuke are all tomboys. Yes. And gays. Hate nila ang rebuke. Hate nila ang simbahan. At ini-introduce nila, alam mo, ang Diyos na in-introduce sa inyo dyan ay haters, not lovers. We're supposed to, invite believers. Pero sabi ni Jesus, open tayo sa mga hindi believers. But we need to have margins. Lahat ng bakla, tumboy, imbitado sa ating church. Amen. With the function na mabalik sila sa tamang matinong utak. Diyos lang matino, mga kapatid. Kaya bakit, Pastora, ikaw lang matino? Hindi ako matino. Ang Diyos ko nandito sa akin, ang nagpatino sa akin. Amen. Kaya ang tawag doon, fools, di ba? We were once fools. Rush in. Pero because of Jesus, He transformed us, not fools. Yes. Ano ba fools sa Tagalog? Mangmang. Hangal. Hangal. Tanga. Tanga. Can you imagine? Hindi naman, masakit na naman ito. Oh, Parang awa nyo na. Lumabas kayo sa katangahan. Yes. Hallelujah. Well, ito po ang sagot. Si Jesus ang sagot. Ayaw ko dyan, masasaktan ako. Alam mo, introduce ka dito. Ang Diyos namin sa religion ganito. Mabait. Rainbow color. Everything is so fine. Lahat dito nagagawa mo, may freedom. Yan ang the other gods. Yan yung sa religion. Pag born again, talagang babalatan ka. Ipakita sa'yo kung anong ari meron ka. Sabihin mo sa katabi, nakita mo ba yung ari mo? Hallelujah. Did you discover your gender? Well, fine and good. Now that you discover, what shall you do then? Gamitin natin yan sa tama. Yes. Because the honor, the Creator, you will be accountable to God. Sige, pasarap kayo ngayon dyan. Obviously, mamamatay kayo, you face the judge. Kung ano ang ginawa ninyo sa binigay ng Diyos. You tell people, ang pakabuti talaga ng Panginoon, binigyan niyo ako ng lover of my soul. Saang verse yan? Na babae to babae, magpakasal kayo. Klaro po, Genesis 1:27. Lack of understanding, lack of knowledge, why my people fall. Marami pong religious people na hindi nila hanggang ngayon nagsisimba sa Baptist, nagsisimba kung ano-ano mga religion, pero tumboy silang dalawa. They are making home ayon sa kanila. Dahil wala silang anak, marami silang puppies. Di ba? Klaro, animal kingdom. Hallelujah. Lakpakan natin. Magalit na kayo kung magalit kayo. Kung magalit kayo sa sinasabi ko, go straight to the Word of God. Pakipagalitan niyo ang Diyos. Dahil siya ang nagsasabi. Pati ako kasama dito.
The Word of God is like a double-edged sword. Ang tama talaga, patay ka kung patay ka. Pero kung talagang ikaw ay sumuko sa Kanya, bubuhayin Kanyang muli. Amen. So nakita natin doon sa first part. Ano sabi ni Paul dyan? Sa verse 2? Ang mga tao'y magiging makasarili. Okay, kaya natin sa generation na tayo ng selfie. Makasarili. Kahit asawa natin, dinala ng ng buong pamilya ang asawa iniwan. Kami ni Jose. Oo, yung asawa hindi man lang nagsabi, okay lang sa'yo, maiwan ka. Selfie talaga. Ito na yung generation natin ngayon. At kung pwede, hindi mo ilibre ang asawa mo, magkikibig tayo. Kaya yung mga babae diado kasi sila ang laging nasa bahay, sila magbuhay ng electric grid. Pag dating ng billing, ang asawa hindi na makikita. Choppy. This is the generation that we are living in. Alright, selfie. Kaya yung mga bata, syempre yung ating mga children, sumusunod sila. Kung nakikita nila, kaya nga look around. Para ma-save ka, you have to look up. And look inside. Ano ba ang pipiliin mo? And what is going on in this wrong rainbow? Or you go back to the original rainbow. The original rainbow is giving you hope. That after the rain, sun will shine. Amen. That's a new beginning. Yes. That's the meaning of rainbow. Ito naman, yung mga LGBT natin, talagang niluray-luray nila yung rainbow. Vandalism ang ginawa. Eh maganda naman sana itong rainbow na to. Nung bata kami, yung sa aming generation, talagang very clean. Ang mga bata, wow, rainbow. I love rainbow. Ngayon, I hate rainbow. Kasi may mga dirt, may EQ na, may A+ pa. Para tayo ay safe A to C tayo. Rainbow. Palakpak. Number 2, that you need to know, verse 2. Verse 2, dahil magiging makasarili ang mga tao, sakim sa salapi, mayabang, mapagmataas, mapaginsulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makajos. Ito na po yung ating mga anak. Siyempre, hindi straight yung nanay. Huwag kang magsaway-saway sa akin, hindi ka rin straight. So what will happen? Nag-straightan kayo. Praise God. So correctly, we are currently living in the last days. First, dapat malaman ninyo, inantok na kayo dyan, yung mga mata ninyo tantalizing. Sabihin mo sa katabi, allow the God to quicken. Allow the God to quicken. Alam niyo ba ang sleep dead? Spiritually, ang sleep dead. So, but the resurrection, the Word of God, kapag nakarinig kayo ng salita, especially sa pang-ultimatum, nakukuikin. Yes. Nare-resurrect ka. Amen. Yun ang kailangan natin ngayon yung last days. Currently, we are living in these last days and end times. So, ang unang dapat yung malaman sa end times is that the difference between end times and last days. Ang end times po sa Bible, we have the two section. The Old Testament na pinakakuan ng Diyos ang mga Jewish people, ang kanyang mga chosen ones. May promise siya sa Israel, and that is pertaining the end times. Are we in the end times? Yes. Dinidil pa ngayon, kaya nga I want you to pray for Israel so that the Lord will give you information, right knowledge. Why are we praying for Israel? Dahil yan ang time clock. Lahat ng nangyayari dyan, na kung saan galing si Jesus, ay continuously pa rin na nangyayari, so you can understand. End times is the dealing of God to His chosen ones. Kita natin itong Israel ay puno ng war, puno ng mga kung ano-ano na lang nakaguluhan, hanggang sa nawasak ng mga Jewish people na scattered, na
i-erase na ang nation ng Israel long before. And now, the promise of God in book of Isaiah 60 is to restore back. Ito na ngayon ang nangyayari sa Iran, sa Iraq, sa Syria. Lahat yung mga na-mention na mga pangalan dyan sa Bible na nations, ay ito yung mga nagpo-form ng Antichrist. Obviously ngayon, we are being familiar with one money, one financial, one government. By this coding para isahin ang buong mundo. Obviously, kung nagbabasa kayo, nakikita na, kaya look around, nakikita mo na yung binabasa mo. Yes. Nagpo-format na ang Antichrist. So, anong ginagawa ng mga Christ? Napopol. Lalo na ngayon, yung church natin, wala na nagsisimba. Ang mga tao ngayon kung saan ang mas marami, doon sila. Just like business. Kahit na 5 million ang followers, sasabihin 140 million ang follower. Oh, mukhang ang dami nila. Makasali na nga. Baka sila yung totoo. Because walang foundation ng mga Christians. Alright? Are you blessed? Amen. So what is the difference between end times? Baka nawawala ako ngayon. And the last days. Last days, sa New Testament, may promise na naman ng Diyos. Ang promise ng Diyos doon sa Old Testament is to the Jews, to the Israel. Ang promise naman dito sa Gentile, sa New Testament, ang promise sa last days is the church. So the end of the church ngayon, nasa church age pa tayo. Anong ginagawa ng mga Kristiyano? They're busy doing their business. They're not busy doing God's purpose. They're doing busy being selfie to improve yourself, and then you die. Last days is the last days. Pag sinabi natin last days dito sa New Covenant, is last days of the Lord. Asan si Lord? Nasa church, nasa body, sa temple of the Holy Spirit. Pag sinabi natin last days, pag nag-rapture na, that's the end of the church age. Wala na pong church. In the Old Testament, walang church noon. Nandito sa New Testament, starting from the book of Acts, pinormat ni Jesus ang body niya from Matthew, Mark, Luke, and John, the four Gospels. And then the book of Acts, when the Holy Spirit come as a promise, doon niya binuo ang tinatawag nating the temple. Ano matawag the temple of the Holy Spirit? Wala ang Holy Spirit. Kaya namatay muna siya, and then the Holy Spirit came. Doon nabuo ang church. Ang church na tunay ay ang mga taong may Holy Spirit. Amen. Kaya ang tawag sa iyo ay temple of the Holy Spirit or church. Yes. So, the last days of the church is when the rapture comes. Pag nag-rapture na, that's the end of the last days. So, in these last days, nandyan pa rin ba ang end times? Yes. Kasi dinidil pa ang chosen ones. Hanggang ngayon, dinidisiplina pa rin sila. And they scattered, they are now prophetically, that's why BCF is prophetic. We believe almost a quarter of the Bible, it's talking about prophecy. In the Old Testament, there are 27.5% puro prophecy yan. Sa New Testament naman, it's almost how many percent? Almost quarter, the whole is equivalent to how many percent? Quarter of the whole Bible is prophecy. How could you, a Bible scholar, na hindi ka mag-believe sa prophecy? You should be a student of the prophecy. Because everything in the Bible is what is to come. That's prophecy. Kaya kung kayo ay hindi kayo prophetic, kayo ay religious. Ay nakikita nyo yung ngayon lang. Nagdadrag kayo, yung dyan lang nakita nyo, hindi nyo nakita may pusa sa dulo. Ang taong prophetic visionary, nakikita niya yung ahead. Yes. And that is the gift of God.
being a temple of the Holy Spirit. So, end times and the last days is too different. Kung nagbabasa kayo ng Bible, hindi nyo naintindihan kung itong sinasabing promise ng Diyos ay para sa Jewish, pinaghalo ninyo sa Gentile, talagang mamimisinterpret natin ang Bible. Ayan ang una ninyong dapat malaman. And then second na dapat nating malaman is aside from the covenant of Israel or promise of God to Israel and the promise of God to the Gentile, which is yung mga na-circumcise, katulad ko, na born again ako, na-circumcise ako. Ibig sabihin ng nagpatuli. Oo. Nag-stop ka, nagpaputol ka ng connection mo sa old life mo. Kaya nag-connect ka, nag-reconnect ka sa new life mo in the Holy Spirit. The resurrected Jesus. Kaya ang tawag sa'yo, born again. You are a Gentile, but you are circumcised. You are cleansed by the blood of Jesus. Amen. Kapag na ikaw ay nalinisan ng dugo ng Panginoong Jesus, ikaw ay naputol sa dugo na dati. Amen. Masakitin na dugo. Yes. Dugo na may kamatayan. Dito na tayo sa dugo na walang kamatayan. Amen. Kaya ang tawag sa atin, church, the body of Christ. Ito yung babalikan. Bakit hindi ninyo binibigyan ng serious ang inyong discipleship? Because you don't know the benefit. Only the disciples are promised to be brought to the kingdom of God. So kung hindi ka disciple at narinig mo ito, may chance ka pa. Kasi hindi pa nag-rapture. Kasi ang mara-rapture lang yung may Holy Spirit. Paano mo malaman na may Holy Spirit yung mga tao? 24/7 po ang Holy Spirit. And you found yourself in the church. Why? Uutusan ka ng Holy Spirit na mag-church. Kasi doon niya bumuhos ang kanyang knowledge, ang kanyang information, ang kanyang power. Outside the church, walang power. Walang power. So we will not have the time to talk about Daniel's prophecy in chapter 9. Meron po tayong mga prophetic dyan na nangyayari na ngayon, nakikita na natin. Ito ay nako-confirm sa Revelation chapter 6 to 19. So kung talagang deeply rooted tayo at interesado tayo, we have to come to know and research for that. Kasi importante yun sa atin. Anyway, mamamatay tayo. Ano madala natin? Yung ating negosyo? Naiiwan yan dito sa lupa. Sabihin mo nga sa katabi, pag namatay ka, anong dala mo? Alang dala. Paano kasi yung katawan mo, maiiwan din dito sa lupa. Yung kinain nating pansit, maiiwan din yan, pati pansit. Amen. O, anong madadala mo pag ikaw ay humiwalay sa iyong katawan? Faith. Faith na ginawa. Hindi yung faith na inalam. Ay, sinabi ng Lord, magbasa ka ng Bible, may faith ka na. Hindi. Sabi niya, you read the Word, you follow the Word, you go with the Word, you associate with the Word, you become the doer of the Word, then the Word and you become one, so therefore, you are the one that will be brought to the kingdom of God. Amen. Amen. Number 2 that you have to know is that there is assurance. The assurance of being with God in this last day. Makikita ko talaga yung mga talagang do or die. Yung tinatawag na loko-loko sa Panginoon. Di ba naman loko-loko sa rainbow? Dalawa lang. Mamili ka. Anong klaseng loko-loko ka? Ako, I choose to be loko-loko sa Diyos. Talagang lokong-loko. I am madly in love. Not to tomboy, not to my husband. I am madly in love with my God. Yes. Amen. Praise the Lord. Doesn't mean na hindi mo love ang iyong asawa. Because God will command you to love. Yes. He commanded you to love. If you think that your husband is your enemy, God said, love your enemy. O, wala kang lusot dyan. Walak pa.
So, tayong mga spoken as His sons or daughters of God in this last days. Church age na po tayo ngayon. We're living in the last days. What we call the church age. It's the last days. Refer to the raptured, to be raptured. O, tanungin mo yung katabi mo, naka-ready ka na ba? Anong ginagawa natin? We keep on studying and studying para maging ready. Yes. Kung believer ka, ready ka dahil naniniwala ka sa rapture. Yes. Kung di ka naman naniniwala, choice mo yan. So, patutunayan ng Diyos yan sa'yo na talagang darating itong pinaka-big time event in the whole history of creation, that there will be a crack in the sky and Jesus will show Himself. Amen. Ask God. Okay, so we are here to reach out the unsaved people, unchurched people, yung mga wala pa sa church, yung newly saved. Maybe 30 minutes ago ka lang naka-receive. Marami po tayo live stream. You run the race with faith. Nasa high technology tayo. Wala imposible sa Diyos. Kung kanina ka lang nag-receive kay Jesus, may pag-asa ka pa. Yes. Because of the presence of the Holy Spirit. He can bring you because the Holy Spirit is speedy. Amen. He is the one who can bring you to heaven. Yes. Now, if you don't know the Holy Spirit, how come that you will come to heaven? You cannot go to heaven without the Holy Spirit. Yes. God sent His Spirit to get you out from this planet Earth, to bring you to His realm. Amen. Hallelujah. So, it's a regathering. You have to know the end times and the last days. Naintindihan ba natin? Yes. You have to know the Old Testament, New Testament, the church, the body of Christ, and the chosen ones, Jewish people. Yes. You have to know how to use the end times and the last days. And the church age. Ito na po ang ating time. So the best prophetic, talagang everybody knows all over the world, is the regathering of the Jewish people. Nangyayari na, di ba? Yes. So, yung sa Ukraine at saka yung sa sa Russia na nag-away-away, we found na ang lahat ng nandun sa airport they wanted to get out from Ukraine, they wanted to get out from the place where they are in, and even in America we saw Jewish people gathered and bring back home to their homeland called Israel. That's the prayer of all nations. All nations are praying for Israel to really mangyayari ang prophecy na ngayon ay nangyayari na. Marami na po ang mga Jewish na nag-gather at bumalik sa Israel because of all the prophetic prayers ng ating mga nations. Malakpakan natin ang Lord. At kahit maraming gustong sirain, Russia is number 1, allied with Syria. Ano pa yung mga nation na nag-aalay, mga 6 sila. They wanted to tunawin ang Israel. Kasi that is the promised land. Ma-miss kayo, napakaliit siya, pero nandun lahat ang kayamanan. Yes. Nandun lahat ang oil. Kaya nila pinag-aawayan. Bakit mo pag-awayan napakaliit na nation? Samantala, parang Davao City lang ang nation na Israel. Bakit pag-aawayan? Kasi sa loob dyan, nandyan, alam nila, nandyan lahat ng wealth. Now, God wants to preserve that place to become a showmanship to the whole entire human race. That is in the person of His only begotten Son, Isa al-Masih, Yeshua in the Hebrew, and Jesus Christ in English. Palakpak. I would like to one cite Jeremiah 33. So kaya basahin niyo yung 2 Timothy chapter 3, the whole chapter, kasi paulit-ulit para naman pag-look around ninyo, meron naman kayong basihan. When you look up, basahin, and then look around, then ilagay sa puso kung anong dapat
dapat nating i-purpose dito sa mga huling araw. Remember, the world is dying. The world is dying. Yes. But meron tayong pag-asa, hope in the Lord Jesus Christ. He died but He rose again. The world is dying so that the resurrection will come out. Kaya gustong-gusto natin na bumalik na si Jesus. Bakit? Ano bang reason? Sapagkat kapag siya nag-rule and reign, lahat ng kings ay mawawala. We will only have one king. Kaya nga itong Antichrist, nagpo-format sila magkaroon ng one world government kasi tinitwist nila yung plano ng Diyos na magkaroon tayo ng one world government din. That is Christ is the king. Now, can you imagine kung siya ay dumating na lahat ng mga paghihirap ng human race ay matatapos na. Amen. Because He alone is the answer of every struggles in life. Finally, we can say we are victorious, we can make it. Kaya nga sabi niya, mag-aliwan kayo. Huwag kayo magpaaliw o magpaaliw-aliw dyan sa mga makla, tumboy, kung ano-anong mga pakwela. Eh, ganito pa, bumili kayo ng bag. Alam nyo, ang Gucci or yung isa, yung Chanel, ay pataas ng pataas ang presyo, hindi po bumababa. Pumataas talaga. Asan na yung price na pumapataas, hindi. Pinalitan ng C. Chanel at Christian Dior. Entertainment. Lahat ginawa ni Satan na entertain lang ang mga tao para hindi makakita ng reality na si Jesus ang tunay na destiny ng tao. Hallelujah. Hindi ka nakarinig ng rapture, narinig mo tumaas, mura lang ang tumaas yung Gucci. Ito, kailangan magkaroon ka ng ganito. Makita natin yung ating mga artista, talagang ganon ng ganon. Siyempre may pera sila dyan. Kailangan sila magpamodel. May pera sila dyan. Pero asan na yung mga kaluluwa ng mga yan? Nasa mga bag na. Sabihin mo sa katabi, makuha mo sa bag? Lahat ng pinakamagandang bag sa buong mundo, nasa iyo na. Wala ka namang Diyos. Ano ba yan? Wake up! Yes. Yeah, little Susie. Palakpak. So, Jeremiah 33, Jeremiah 33, 30, verse 3. Sapagkat darating na ang panahon na palalayain ko ang aking bayan, ang Israel at ang Juda, at ibabalik ko sila sa lupaing ibinigay ko sa kanilang mga ninuno. Yes, this is the gathering of the Jews. This is the promise of God in Jeremiah 30 at saka marami pa dyan sa Ezekiel, sa lahat ng mga prophetic books na prophesy na ng Diyos na i-gather niya uli yung nag-scatter ng mga Jewish people. Why Jewish? Because Jesus is Jewish, was Jewish, Paul was Jewish, Mary, Joseph was Jewish. Whoever in the Bible used by God, we owe it to Jewish people. The writings of this from the hand of the Jewish. It's the reason why we have to pray for the Jewish people. Alright, next. At ito ay magiging kanilang muli. Amen. Amen. Desolate. Sabi ng Lord, babalikan kita. At hindi ka na muling magiging desolate. Hindi ka na muling magiging rejected. Babalikan kita. Aasawahin kita. Yan ang gusto ng Panginoon na ipaabot. Alright? Sa last days naman sa church, tayo yung bride na ipipresent ng Diyos. Hindi ka naman magandang bride kung hindi ka na-process. Namatay kang tumboy, hindi ka talaga na-process. Hindi mag-aasawa ang Diyos ng hindi bumabalik sa kanyang original form. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Ngayon, meron tayong na pagtitiis na hindi magkasala. Ano yung ibig sabihin niyan? You are sanctified. You consecrate yourself. Pastor, David. Dito ang purgatory, pubaon ka ba, purge, para yung dumi mo, magiging malinis ka before facing the groom. Dito ang purging.
Mga Katoliko, walang purgatory sa pag namatay kayo dito. Bakit may test and trials? Para ano? Yan po ay purging para malaman kung ikaw ay nagpalinis. At kung nagpalinis ka, ikaw ay hiwalay sa mga marumi. Marumi ako. Dati. Ngayon, I can say malinis ako dahil nagpalinis naman talaga. Ready to face my doom. Sa inyo ng pera, sa inyo ng mga pagkain, sa inyo ng mga bag. Akin si Jesus. Amen. Lahat, kung lahat ginagawa ng mundo para ma-entertain ang mga tao, lahat dapat gagawin din natin para ma-lead ang tao sa tama. Naintindihan ba natin? This is our duty as the church in this last days. Malapit na. May katapusan ang lahat. Sabihin mo sa kata, may katapusan din yan. Katapusan din yan. Oh. So ngayon, alalahanin nyo, reminder lang, anong katapusan ang iyong marireward. Kasi kung ano yung ginagawa mo, yun ang iyong reward. Yun ang magiging destiny mo. So, number 3 na dapat malaman natin sa end, the last days is falling away of many Christians. Kaya ito lang ang paalala natin before we end. Sabi doon, falling away. Wala na, hindi nagsisimba, hindi na nag-Bible study, believe na sila sarili nila. In a way, we have cars, in a way, we have money. So, ako naman, hindi ako naiinggit. Go ahead. Basta ako, tinawag ako ng Diyos para baka pa lang. Yung iba naman, gustong nagpapasalamat. Pastora, salamat, pinaalala mo ako. It was the Lord na pinaalala ka. Now, get right for your own benefit, not mine. Ako naman, tinatrabaho ko lang pinatrabaho ng Diyos. So, falling away like flies. Parang mga langgam na nagkarahulog na lang. Christians yan na kumakanta, nag-hallelujah, wala kang katulad ng Diyos yun. Pero na-fallen away. Because kasi ang alam lang nila kanta sa loob ng church. Drums. At saka compose ng song. Hindi nila nakita na you need to do something na mag-prepare ng iyong puso dahil darating ang gloom. Kaya church is deceiving. The church of these last days are deceivers. Marami po tayong teachers na tuturuan kayo ng nota. Tuturuan kayo paano mag-drums. Tuturuan kayo paano magkanta tayo, mag-serve tayo, kakanta tayo. Saan yan sa verse na kapag kumanta kayo sa church ay kayo ay nagsiserve? Hello? Wala. Go back to the original. Look around, look inside. Because the evaluation is in you, personal ang evaluation. You have to hang on to the law of God and then so that you can confirm what's going on in your surroundings and you will remember kung saan ka na ngayon. So maraming na fall away, sana hindi ikaw. Yes. The reason why we have upgraded discipleship training is to hold you. Impossible lang. Sabi doon, mag-aliwan tayo na huwag kayong mapunta sa fake na information ng rainbow. Rainbow is beautiful, it comes from my God, and that is the promise of God to me. There will be no punishment. Now, I took the opportunity to start all over again together with the one who made the rainbow for me. And my life should surely be colorful and beautiful. Because the title beautiful is God. Siyempre, pag hindi ka totoo, hindi ka beautiful. You're ugly. Inside and out. You can wear makeup. Kaya mga bakla natin, talaga ang gagaling nila mag-makeup. Napapabilib ang iba. Pero ako hindi ako bilib. Kasi pari-pariyo mga itsura nila. Ang tunay na beauty ay nasa loob. At yung laman loob mo, alam mo kung ano yan. Laman loob. Oo. Hindi tayo external, tayo ay internal. Internist tayo. Alam natin kung ano ang totoo sa loob. Okay? I want you to, after this, you have to function the way God wants you to function. Look at the fallen away. Revive them. There will be a great awakening when the rapture comes. Pero, sad to say, hindi lahat, no, dahil una, ayaw magpa-disciple, nakalagay dyan,
disciple lang, hindi yung church goer ang pupunta ng bosom ni Jesus, kundi yung nag-follow. Sabihin mo sa katabi, sino ang pinapalo mo? Eh ako tinitingnan ko sino bang nasa likod ko, yun yung follower ko. Yung iba naman, look, ang layo ng tingin sa'yo, sabihin, Pastora, nandyan ako ha. Ang follower ay nasa likod ni Jesus. Yes. Are you blessed today? Amen. Kung kayo man ay nasaktan, that would be good for you. Alam nyo, kapag kayo ay magpaderma, at hindi kayo nasaktan, lalabas kayo, nakasama nyo pa rin ang mga acne ninyo. Pero kapag nasaktan kayo dahil kayo ay nagpa-opera, then later on, masakit nga siya, pero later on, makita mo, you become beautiful dahil nalinisan ka na. Yes. Hello, LGBT. Kung kayo ay may platform, kami may platform din. Let's go back to the real rainbow Yes. that can give you another new beginning. Transformation. Not transgender, transformation. Palakpak. So we say bye-bye for now. This is session 32. We're so excited. God will bless you with healing. Josh, wherever you are, whatever you do, then the Lord is with you and the Lord is with us. So surely, as we join our faith together, healing will come to you right now. So ganun lang naman, we are connected to the spiritual realm. Kaya tandaan po ninyo, pandemic pa rin po tayo, epidemic po ang ating kalaban, ay nagbibigay ng mga salita lang, kalalaki mong tao with masculine, nakikita mo nagbabag ng psychedelic. So yun po ang pandemya ngayon. Pandemic, epidemia talaga. Talagang napaka-influencing, powerful, kamandag. Can you imagine, ang tinutino mong lalaki nasa PMA ka pa? Sana may natamaan ako. Nasa PMA ka pa, bigla ka na lang nakitang nagbag ng Chanel. Kaya hindi ngayon guarantee yung mga bodybuilding. Hindi guarantee mga matitino yan. Oo, can you imagine, hindi bagay. Hindi bagay yung may masculine ka tapos Hangga mo ng bulig-bulig ko. tapos magpapakasal ka sa kapwa. Kaya nga ako noon ko pa sinabi sa inyo, yung sa Korea, yung K-pop. Oh, K-pop na yan. Tingnan nyo ngayon, di ba? Lalaki to lalaki. Matagal na yan. Napakatanga talaga ng mga... parang mamamatay sila sa K-pop. Yung K-pop po ay lalaki to lalaki yan. Babae to babae yan. Kaya mag-research naman. Para hindi tayo maging fools. Rush in. Get out from being fooled by the whole world. Di ba? Sa Korea, K-pop. Puro naka-makeup yan. Di ba? Sabi ko sa inyo noon pa. Paki-search ng aking live stream. Naghihilahan niya ng mga ang lalaki at babae naghihilahan ng blower. Ano ibig sabihin nun? Wala na? Lalaki. Puro na sila lahat babae. Ano ba nangyari sa ating mga women's? Asan yung ating women's leader dito? Ang men's leader natin dito? Kailangan tayo makikibaka. Our responsibility is to stand for righteousness, to give save to the next generation. Kung hindi naman tayo, kung late na tayo, meron pa tayong mga henerasyon na sisibol. Yes. Gusto nyo? Another generation of K-pop? Let us do. Kahit sabihin pa nilang modern sila. I don't care. Hindi ko kailangan maging maka-modern kung pupunta naman ako ng impyerno. Amen ba? Yes. Are you amenable to that? Yes. Can you give a clap offering to the Lord? Who made rainbow for you? Everybody say rainbow. Rainbow. Redeeming my rainbow. Redeeming. I love the God who made rainbow for me. It's sacred. I don't allow anybody to dilute my rainbow. My rainbow is right. My rainbow is a chance for me to live a life so beautiful that after this life,
there gonna be a new beginning, a new life, a life everlasting. Amen. Amen. I want to pray for everybody. Kung kayo man ay natamaan, sana magpadala ang Diyos ng betadine, o di kaya alcohol, o di kaya, in other words, comfort. Read John 14 para ma-comfort po tayo. John 14 is supernatural comfort from God, and that is the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, you have the power to overcome all the obstacles, all panlilinlang ng mundo, lahat ng mga distractions sa iyong buhay. God wants you to really be at peace, so that tuloy-tuloy ang inyong prosperity. Ang desire ng Diyos ay ma-prosper tayong lahat. But first, you need to get out from distractor. We know in 1 John 3:8, Jesus came to destroy the works of the devil. I also, Pastora Marlene, came to destroy the works of the devil because Jesus is inside of me. If you have the same Jesus like me, we come to destroy the works of the devil in this world. We have to stand for purity. We have to stand for the righteousness of God, where all people will be saved. Save our children. Save our future, our teens, our next generation. Nakasalalay naman din sa atin kung anong klaseng generation ang susunod sa atin. I just trust that right now, the Holy Spirit is helping you, giving you the bright tomorrow, giving you light. Everything is light. I command light today in your mind and quicken everybody for righteousness. This is my prayer until the rapture comes. I want everybody na walang mahuhulog dito. Amen. Yung mga disciples ay hindi mahuhulog. They will never fall because that is the promise of God for them. Sealed by the blood and by the name which God has given unto us, Jesus Christ, the most powerful name in the whole world and entire universe. In Jesus' name I pray. Amen. God bless you. Say bye-bye to our... Ano ba yan? Parang may earthquake yung ating. Bye-bye. Bye-bye, classmates. Washed by the blood. Amen. Bye-bye.